Hello mga Lods! Welcome back ulit dito sa channel ko mga Lods. So magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Vancouver. Sabado dito ngayon mga Lods at day off natin. Meron tayong kunting i-discuss. Itong vlog na to is para sa mga nag-a-apply din ng PR. Kahit na medyo mahigpit nga itong panahon na to, kapit lang tayo mga Lods. Alright? Wala kasing magawa dito sa bahay mga Lods, kaya naisipan kong mag-vlog at i-share sa inyo itong nangyari kay Kabayan. Si-share ko sa inyo mga Lods, maya-maya. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung weather dito ngayon sa Vancouver. Saglit lang, pakita ko sa inyo. Yan o. Medyo kahapon pa tong ulan na to mga Lods. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. Yan, ito yung labas namin. Paligid namin dito. Doon lang tayo nakapark. Share ko lang sa inyo at least alam nyo. Di ba? Kung ano yung weather dito palagi sa Vancouver. Palagi umuulan. Ganito dito pag, tawag dito. Pag full season, palagi umuulan. So, yun nga mga Lods, no? Meron lang akong isi-share sa inyo na nangyari kay Kabayan. At least natulungan natin kahit papaano, no. Last year 2023 nag-message si Kabayan sa akin kasi nga nag-post ako dun sa group ng Agri-Food Pilot Program. Nag-post ako dun na nag-share ako ng timeline ko nung na-PR ako dito sa Canada. Nag-share lang ako doon. Tapos nag-comment siya. Kasi nga, parehas lang kaming high school graduate sa Pilipinas. Na-PR kasi ako noon dahil sa consultant ko na medyo magaling din sa pag-process ng mga ganitong application. Kaya natulungan din ako ng consultant ko. Nag-share kasi doon ako sa group mga Lods. Nag-share ako ng processing timeline ng PR ko, which is dati kasi na hindi pa mahigpit dito sa Canada, 6 months lang yung inabot ng application ko, which is Agri-Food Pilot Program. Pag Sabado guys, ako lang mag-isa dito sa bahay. Yung anak ko may pasok, si Mrs. may pasok din. Kaya gawa muna tayo ng content kasi hindi rin tayo makatulog. Rin kasi pag matulog nakakatamad pagkatapos, kaya ang gagawin lang natin ngayon, magbablog lang tayo ng saglit, tapos yun, wala rin tayong gagawin kaya vlog na lang. Alright, umuulan din kasi sa labas, panay ulan, di tayo nakalabas. Meron sana tayo bibilhin dun sa may supermarket kasi nga medyo paubos na yung stocks namin dito sa rep. Kaya wala tayong magagawa kundi dito lang muna tayo sa bahay. So, gawa muna tayo ng content at at least makashare tayo ng bayan na napa-PR siya dahil sa tulong natin, kaya si-share natin to. Yun nga mga Lods, no? Nag-share ako ng timeline ko doon sa group ng Agri-Food Pilot Program, and then sinabi ko doon na huwag kayong mag-alala, kahit high school graduate lang kayo sa Pilipinas, pwede kayong ma-PR dito sa Canada. So, napamessage si Kabayan, minisage niya ako sa Facebook, at tinanong niya ako, kasi nga parehas kaming high school graduate lang sa Pilipinas. Tinanong niya kasi nagpa-assessment sa West. Tapos ang lumabas na equivalency is grade 10 lang sa kanya. Kaya nagtaka siya paano siya mag-apply ng PR kung ganun lang ang equivalent ng education niya sa Pilipinas. So, nag-message sa akin mga Lods. Lalagay ko dito sa screen yung message niya mga Lods. Basahin ko lang ha. Ito yung message niya sa akin. Good evening sir. Sorry po sa disturbo tulad mo sir. Nandito rin po ako sa Canada. Nabasa ko po ang comment niyo sa group ng Agri-Food Pilot. High school grad lang din po ako sa Pilipinas.
DIY po ba kayo or meron kayong consultant? Baka pwede nyo ako mai-refer sa consultant or mahingi ko contact ng consultant nyo. Tapos, na po ako mag-West. Grade 10 ang Canadian equivalency ng evaluation report ko. So, yun ang problema niya. Kasi nga, ang West niya is grade 10 lang. So, sinare ko sa kanya kung saan siya magpa-assessment ng education niya. Kasi dati nagpa-assessment ako sa ICAS dito sa may Alberta. So, pinasa ko sa kanya, sinin ko sa kanya yon, binigyan ko siya ng information tungkol dito sa ICAS. Nakuha naman niya agad, sinin ko sa kanya na ito yung link, gumawa siya ng account, tapos yun nga, nag-process na siya doon ng ano niya, ulit, panibagong bayad na rin yun. Actually, parehas lang ng bayad yung West saka ICAS. So, nagpa-equivalent, nagpa-assessment siya doon sa ICAS. Pero wala na siyang sinabi, nag-message na lang siya nitong kahapon pala sa akin na na-approve na yung PR niya. So, malaking pasalamat ko rin sa sarili ko, at least kahit papano nakatulong ako sa kanya. So, binigay ko yung information ng consultant ko, tapos minessage niya or tinawagan ba niya, basta binigay ko lang yung number ng consultant ko, si Ma'am Joy, na taga Ontario. Yun nga, minessage niya, kinontak niya. Hindi ko na alam kung ano nila, basta doon siya nagpa-assist ng PR niya. Tapos nitong araw, kahapon, nag-message si kabayan sa akin at nagpapasalamat siya kasi nga PR na daw siya. So, ang sinabi niya, almost ang total months na consume niya sa pag-apply ng permanent residence ay umabot daw ng 21 months. Kasi yung nag-message sa akin last last 2023. Tapos nakalimutan ko na nga bigla na lang siyang nag-message sa akin at nagpasalamat na, kabayan, maraming salamat at dahil sa iyo na PR kami. So, yun nga mga lods, no? Umabot ng 21 months ang processing time ng permanent residence application niya. Yung pathway niya mga lods, parehas lang kami, Agri-Food Pilot Program, which is sirado na ngayon. Hindi na tumatanggap yung IRCC kasi close na. So, maganda yung nangyari sa kanya. Kahit high school graduate lang siya sa Pilipinas, parehas kami, may posibleng na PR. Kahit sa ganitong sitwasyon na medyo mahigpit na ngayon dito, malaking pasalamat niya at sa awa ng Panginoon ay na-approve siya. At dahil na rin dun sa consultant ko, kasi nga, yung consultant ko na yun, kumbaga talagang pulido siya pag mag-process ng application. Talagang walang kulang, kumpleto lahat, authentic lahat. Tapos yung bayad sa kanya, hindi ganun kalaki rin. Kaya nagpapasalamat talaga siya, at least makukuha na niya yung pamilya niya sa Pilipinas. Umabot ng 21 months yung processing dahil sa ganitong sitwasyon na medyo mahigpit. Pero yung unang pagpasa niya, ang sinabi niya sa akin, submission niya sa application niya last February 2024. Tapos isang buwan lang yata nakakuha na siya ng EOR, tapos tuloy-tuloy na yon. Nag-biometrics na yung dependence niya sa Pilipinas at mga ilang buwan din daw nag-medical. Sunod-sunod na yun mga lods. Napakaswerte niya kasi hindi lahat ng ngayon nag-process ng permanent residence. Yung iba nga hanggang eligibility lang tapos stop na, wala nang update. At buti sa kanya, tuloy-tuloy yung update kahit medyo tumagal lang konti. At least kahit papano na-approve, di ba? Napakaswerte niya mga lods, no? Dahil sa sitwasyon niya na hindi niya alam na kung mapi-PR ba siya o hindi. High school graduate lang sa Pilipinas,
sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala kabayan kasi nga ako nga high school graduate lang din ako. Yun lang din ang sabi ng nung sabi ng konsulat ko na huwag kang mag-alala kahit high school graduate ka lang. Ang eligible lang naman dyan sa agri-food pilot na yan, high school graduate ka, diploma dito sa sa Canada. Tapos yun nga, pag process niya sa ICAS, lumabas na high school diploma. So, eligible na siya sa agri-food pilot program. So, malaking bagay yung pag-message niya sa akin, mga lods, no? Kasi nga, nakakuha siya ng informasyon sa akin. At least, nakatulong din ako sa kanya. At binigay ko yung information ng consultant ko. Ayun, sobrang saya niya, mga lods, at na-approve yung PR niya. So, ganito lang tayo dito sa Canada, mga lods, no? Kung meron lang mag-message sa atin, kung meron tayong mga experience na pwede natin i-share sa mga kababayan natin na nandito sa Canada o nasa Pilipinas na gustong pumunta rito, wag lang tayong kumbaga pwede natin i-share sa kanila kung ano yung nangyayari sa akin. Baka sakasakaling parehas lang tayo ng sitwasyon, kagaya sa aming dalawa na parehas lang kaming high school graduate dito sa Pilipinas at nagbabalak na pumunta dito sa Canada at gustong ma-PR, di ba? So, wag tayong mawala ng pag-asa, mga lods. Kahit high school graduate lang tayo or kahit medyo mahigpit na ngayon, kapit pa rin tayo. At wag alisin ang paniniwala sa Panginoon. Yun ang pinaka-importante, mga lods. Siguro, isa akong gabay para sa kanya na naging PR sa dito sa Canada. At masaya din ako, at least nakatulong ako kahit papaano sa isang pamilya rin kasi nga may anak siya, may asawa sa Pilipinas. Sobrang saya niya kasi nga almost, sabi niya sa akin, 9 years na daw silang LDR ng asawa niya. At ngayon na-PR na sila. Napakasaya daw nila na natanggap itong opportunity dito sa Canada na maging permanent resident. So, yun lang, mga lods. Sinishare ko lang sa inyo. Baka meron din kayong mapulot na kaalaman sa mga sinabi ko. Huwag lang mawala ng pag-asa. Kung may mga taong pwedeng makatulong sa inyo, huwag kayong mahiyang magtanong. Hindi naman nakakahiyang magtanong kahit ano bang natapos nyo sa Pilipinas, kung ano yung pinag-aralan nyo or education nyo. Huwag po kayong mahiyang magtanong or mag-message sa mga taong pwedeng makatulong sa inyo. So, share ko lang, mga lods, no? At least yung mga nandito sa Canada na waiting pa rin sa mga application nila, at least kahit papaano, medyo nakakagaan ng pakiramdam na marinig itong ganitong sitwasyon na kahit na naghihigpit ngayon sa Canada, meron pa rin mga permanent residents na na-approve. So, huwag po kayo mawala ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga malapit na ma-PR, meron ng eligibility sa permanent residence nila na application. Huwag lang mawala ng pag-asa at tuloy-tuloy lang sa pagdasal. At kung ano man, makukuha din natin yan, mga yan. Okay? So, hanggang dito na lang, mga lods, no? Share ko lang to at wala na tayong ibang sasabihin at maraming salamat pa rin sa palaging panonood. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa channel ko at kahit papaano meron akong ma-share sa inyo na pwede nyong matutunan at pwede nyong makuhanan ng kaalaman kahit sa mga ganitong sitwasyon. Kumbaga ganitong yun nga nangyari kay kabayan na napa-PR siya nang dahil sa atin or nang dahil sa akin. So, maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel ko. Hanggang dito na lang, mga lods, at sa magandang umaga sa Pilipinas at magandang gabi dito sa magandang hapon pala dito sa Vancouver. So, don't forget to like, share, and subscribe. Bye for now!